Sa gitna ng Manila Bay, dahan-dahang naglalatag ng lambat ang 10 taong gulang na si June Ray. Sa bawat paglalayag ng bangka, umaasa ang bata na may mabibingwit na kahit ilang pirasong isda. Ba't ginagawa mo to? Para matulungan ko pang magulang ko. Wala pa sila pang pangbili ng pagkain po. Ngayon nila pang ulam. Kasi nagbubuto na po sila. Ikaw, hindi ka napapagod? Hindi po. Tapos ano pakiramdam mo pagkatapos mong magpalaot tapos may hawak ka ng pera? Ang saya na po. May pangbigay po ako. Para makatulong po. Yung mga ibang bata dyan, naglaro. Ako, pag magkapera ako, bibigay ko sa mama ko. Pati po sa mga kapatid ko. Kung gusto nila mga pera. Pero sa kanyang pagbabanat ng buto sa laot, may panganib na kailangan niyang harapin. Ang pagsisid ni June Ray. May mas malalim pa palang dahilan. Pag makakaipon po ako, tutulungan ko po kuya para makalakad na siya, para masaya na po siya. Hanggang saan ang kaya niyang sisirin para malamnan ang kumakalam na tiyan. Pagsikat ng araw, gatas at tinapay ang agahan ni June Ray Ronquillo. Hinihintay niyang maayos ng kapitbahay niyang si Bibet ang makina ng kanilang bangka na gagamitin sa paglaot. Ito lang naman kabulador lang ko gaayusin ko tsaka ito. Ang sira naman ito ay balbula na lumuag ba. Ngayon, konti na lang din naman, okay na siya. Ito, buhatin na natin. Kagabi di tayo nakalaot po. Ito, kakarga na namin ito. Dahil hindi nakapangisda ng 3 araw, kailangan na raw nilang lumaot para kumita. Buhat, kuya. Buhat ko trigo. Buhat, kalalay. Oop. Ito po yung ginagamit naming bangka. Tapos ito din yung lambat na pinapag-area po namin. Dito po pepisto sa likod. Dito po ako umuupo. Tapos kung lumarga na po, dito ako po. Para makatulong po. Yung mga ibang bata dyan, naglaro pag bibigyan. Gusto nila mabigyan silang pera para ilaro lang nila. Ako, pag magkapera ako, bibigay ko sa mama ko. Pati po sa mga kapatid ko, kung gusto nila mga pera. Halos 1 taon na siyang sinasama ng kapitbahay na si Bibet sa paglaot. Masipag talaga siya, saka kursunada niya maglaot, ma'am. Bilib ako rin itong bata na to. Ini-spray niya yung magulang niya, yung mga kapatid niya doon. Kaya pag wala kaming huli, binibigyan ko 50. Nangungulit siya minsan sa akin pag walang laot. Gusto niya talaga, porsigido talaga, ma'am, para kumita siya. Madalas din daw kasing gutom ang bata kaya pursigidong makapangisda. Pagdating sa isang bahagi ng Manila Bay, sinimulan na ni June Ray mag-arya o maglatag ng lambat sa dagat.
Ilang sandali pa, buong puwersa na itong hinila ng maliliit na kamay at braso ni Junrei. Umaasang makahango siya ng iba't ibang klase ng isda. Pero ilang saglit pa, Isirin mo to saya ha. Sir, sumabit Oo, yung lambat natin. sumabit po. Ito ay kukuha na natin to. So Sumabit. pagka ganyan sumabit, anong mangyayari? Papasisid ko po to kang Bisaya. Yung si kuan. John Ray. John Ray po. walang alinlangang tumalon si Junrei sa tubig. At sumisid para ayusin ang lambat. Nang makuha ni Junrei ang nagbuhol-buhol na mga parte ng lambat, dahan-dahan niya itong inayos. Sa pag-aaral, nakasugat na. Tapos magkasusugat ka naman, babalik na naman. Ayun, hindi natatapos yung paggaling ng sugat. Maya-maya pa, kinuha ni Junrei ang ilan sa mga isdang pumasok sa lambat. Kabasi, yung si Banak. Masaya ka. Oo, may huli na po kami. Alam ni Junrei na delikado ang paghahanap buhay sa dagat. Sumisisid siya sa lalim na 15 talampakan ng walang kahit anong safety gear. Pero ito lang daw ang tanging paraan para may maiuwi siya para sa kanilang pananghalian. Wow, may pang-ulam na tayo. Pagbalik sa dalampasigan, wala pa sa kalahati ng batya ang huli ni na Junrei at Bibet. Kaya nagpasya na lang silang paghatian ang mga nahuling isda. Anong gagawin mo dyan? Bibigay ko po sa magulang ko. Ate po kami Yan, bibigay. at okay lang sa akin para may kuan siya. May ulam naman doon sa bahay, huli namin kanina. Hindi nyo na pwede pagkakitaan to? Hindi na, okay na yan. Kahit na po mo, bibigay ko na po sa magulang ko. Agad na pinili ni Junrei ang mga huli nilang isda para malinisan. Nagpapahinga naman din po. Papahinga para sa mamaya naman para di mapagod sa paglalaot. Sa kamay po, masakit. Sa ligwat, tapos sa kahatak. Nangangalip po kamay ko.
May mga sugat din siya mula sa pag-aayos ng lambat sa ilalim ng dagat. Bago umuwi sa kanilang bahay, inabutan ni Bibet ng 50 pesos ang bata. 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Ang pera, pinambili ni June Ray ng 1 kilong bigas Bili po ng bigas. Ha? Bigas. at 3 pirasong tsokolate. Bili ng bigas. 1,404. Ano din ito, luma? Dito. Ma-expose si Kanisang ko. Salamat. Pagdating sa bahay, sinalubong si June Ray ng kanyang mga magulang. Nagbihis ka? Mag-aalas 3 na ng hapon pero ngayon pa lang daw sila manananghalian. Kwento ng ina ni June Ray na si Mirasol, natanggal sa trabaho bilang janitor ang kanyang asawa nang magbawas ng tao ang pinapasukang kumpanya. Habang sa pagbabalat ng bawang umaasa si Mirasol para dagdag pantusto sa pamilya. Pero hindi raw ito sapat. O maano yan yung bata na yan? Sus, kahit dati pa sa Mindanao, maliit pa yan, 5 years old. Maano talaga siya, yung may mamasura yung mga kalakal. Kasama, para lang bigyan siya. Nag-alala ako, ma'am, sobra, kahit ano nga, minsan napalo ko pa nga yan eh. Sabi ko lang, huwag kang ano doon kasi siyempre, ganito siyempre, malay mo, madisgrasya yung bangka, hindi mo masabi. Sabi niya, ma, hindi ako sama, ma, wala kang ulam. Sama na lang ako doon, at least may ulam, may isda ako dala. Nang maluto ang inuwing mga isda ni June Ray, pinagsaluhan na ito ng pamilya. Dito na namin nalaman na may mabigat pa palang dahilan si June Ray sa kanyang maagang pagbabanat ng buto. Ang 18 taong gulang na kapatid niyang si James may karamdaman na hanggang ngayon hindi pa rin matukoy. Ni minsan, hindi pa raw napatingin sa ospital si James. Hindi po siya nakakalakad lang. Sa loob lang po siya. Hindi po siya masaya, hindi po marunong magsasalita, hindi din marunong maglakad. Pag makakaipon po ako, tutulungan ko po kuya para makalakad na siya, para masaya na po siya. Para makasama din po siya sa laot, para makabili ng bigas pati kung hindi ulam. Yan. Barko dong. Dami imon dong. Sana dong, makalakad ka na dong. Para maalam na namin yung ano mo dong. Anong sakit mo. Dahil hindi sapat ang nahuli noong umaga, pagsapit ng hapon, naghanda muli sina June Ray at Bibet sa paglaot. So, 2 beses sa isang araw sumasama si June Ray para mangisda. Ngayon, itong alis nila ng hapon, hanggang gabi na raw ang pangingisda nila sa laot. Magandang hapon po. Di ba tayo tataob pagkasama ako? Hindi po. Ipepwesto nyo yung mga net. Saan banda?
maglalagay, doon ka na mag-aarya. So, banda saan tayo? Nang makarating sa gitna ng dagat, wala nang inaksayang oras si Junrei. Ba't ginagawa mo to? Para matulungan ko po magulang ko. Bakit kailangan mong tulungan? Yan, bata-bata mo pa. Wala pa sila pang pangbili ng pagkain po. Dahil sa hirap ng buhay, tumigil si Junrei sa grade 3 noong nakaraang taon. Pero babalik din daw siya sa eskwelahan sa susunod na pasukan. Babalik po ako sa pag-aaral. Very good. Bakit gusto mo nang bumalik? Para marunong po magbasa. Pangarap daw kasi ng bata na maging isang pulis balang araw. Sa gitna ng paghango ng lambat, ipinakita rin ni Junrei ang mga sugat na nakuha niya mula sa pangingisda. Bakit ka nagkakasugat sa kamay? Sumasabit po. Yung Sa lambat. lambat. Saan masakit? Dito lang sa mga kamay po. Sa kamay. Dahil ba't sumasakit? Pagbubuhat po, pati pag-aatak. Tapos yung kamay, nasusugatan pagka sumasabit. Lagi? Pag natutusok din sa mga mga isda na may mga tutulis na pati alimasag po. Tulad ng nauna nilang paglaot kaninang umaga, ilang piraso lang din ng isda ang nahuli ng dalawa. Kaya pinaparte ko yung isda namin, hati kami dalawa. Binibigyan ko na lang din siya ng pera, ma'am. At dahil gumagabi na, nagpasya na silang bumalik sa aplaya. Sa dalampasigan, naghihintay si Mirasol. Salamat, salamat. Hindi, okay lang. Okay lang. Mas doble raw kasi ang pag-aalala niya tuwing gagabihin ang anak sa laot. Sobrang alala ako yan. Siyempre, iniisip ko siyempre pag masama ang panahon. Yan, una kong inaano. Tapos, wala din ako magawa kasi kahit anong ano ko, kahit ikulong ko pa yan, ma'am, makatulog kami. Pag gising namin, wala na. O, tapos magulat ka na lang, may kakalabit sa'yo. Ma, tumaw, isda. Tapos, ma, pira, ma, bili ka bigas. Pero wala raw siyang magawa dahil gusto ng bata na makahanap ng pagkain nila. Siguro kung maluwag-luwag, makakain ng 3 beses, pero inano na lang namin, sinanay na lang namin na diretso na lang tanghali, tas gabi. Kasi sobrang hirap eh. Ang isa pang pangarap ng bata, mapatingnan ang kanyang kuya James. Pero ang problema, wala raw silang panggastos sa ospital. Inilapit ng Reporter's Notebook sa City Health Office ng Maynila ang kalagayan ng kapatid ni Junrei. Sa unang pagkakataon, mapapatingnan na si James. Hello! Pagdating sa ospital, iba't ibang espesyalista ang sumuri kay James. Sa inisyal na check-up, napag-alamang posibleng may global developmental delay o isang kondisyon kung saan naging mabagal ang pagdevelop ng utak ni James kumpara sa kanyang mga kaedad. Ito rin daw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi siya nakakapaglakad, nakakapagsalita o nakakakilos mag-isa. Dahil hindi nakakakain ng maayos at hindi sapat ang nutrisyong na ibibigay kay James, nalaman ding malnourished ang binata. Sa ngayon, mukhang ang kailangan talaga ni Dudong ay isang neurodevelopmental pediatrician. Meron kaming neuro at meron kaming developmental pediatrician naman po. So, i-refer po dun sa mga specialties po na yon. Ang importante, iti-take natin siya one step at a time. Si Junrei laking pasasalamat dahil sa wakas nasimulan na ang pagpapasuri sa kanyang kuya James. Pansin ko po din na
masaya na din siya po. Masaya na. Din ako, masaya na po din ako. Salamat po ako, nagtulong po sa kanya ng pa-check up po. Ayon sa huling pag-aaral ng social weather stations noong December 2024, nasa 25.9% ng mga pamilyang Pilipino o mahigit 7 milyong pamilya ang nakararanas ng gutom. Tumaas ito mula 22.9% o mahigit 6 na milyong pamilya noong September 2024. Tumaas din ang bilang ng pamilyang Pilipino na nagsasabing sila ay mahirap mula 58% o mahigit 68 million families noong September 2024. Umabot ito ng 75 million families noong December 2024. Sa isinagawa namang survey ng social weather stations Enero nitong taon, lumalabas na isa ang problema sa gutom at kahirapan sa mga pangunahing issue na nakakaapekto sa desisyon ng mga botante sa darating na eleksyon. 87% ng mga tinanong ang nagsabing mahalaga na kabilang ito sa plataforma ng kanilang ibobotong kandidato. Kasama dyan, of course, would be pagtaas ng bilihin. Kung wala kang pambili or lumiliit yung kita mo or tumataas ang presyo dahil sa inflation, then likely naapektuhan yung abilidad mo para bumili ng pagkain, magluto ng mamalengke, etc. Ilang araw matapos mapa-check up si James, binisita rin sila ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO para kumustahin ang buong pamilya. Pangako ng CSWDO, tututukan nila ang kalagayan ng pamilya, lalo na si Junray na kailangang makabalik sa pag-aaral. Priority din po namin sila sa mga available services ng department. Masaya naman po kayo, nakatulong po yung mga barangay po. Pa-check up na po si Kuya Dudong. Sana ito na po yung simulan na tulong po nila. Masaya po para pag marunong po magbasa tapos makapagtulong po sa magulang po. Maraming salamat po lalo na sa kuya ko na pina-check up na po. Milyon-milyong pamilya sa bansa ang patuloy na nakararanas ng gutom at kahirapan, gaya ng pamilya nila Junray. Umaasa silang magkakaroon ng isang tutok, agaran at pangmatagalang solusyon para sa problemang ito. Sa nalalapit na eleksyon, isa itong malaking hamon kung paano nga ba tutugunan ng mga susunod na uupo sa pwesto. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.